Magandang umaga mga katito. Ngayong umaga, at sisimulan natin ng umaga ng napakaganda. Okay, kailangan pagising pa lang sa umaga, energetic ka na, nakaready ka na para sa mga gagawin mo. Bali ngayong araw, hindi ko alam kung bibenta yung tindahan, pero syempre habang may buhay, may pag-asa. Kaya kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Ito nga pala yung mga bibiling listahan. Ayan, isasabay ko na rin yung anak ko kasi papasok na sa school. Pagkatapos kong maglista ng mga paninda, ayan, didiretso na kami ng anak ko sa school at kasabay na rin ang pamamalengke ng mga paninda namin sa tindahan. Yung school ng anak ko, public lang yan. Pero maliwalas at maraming puno. Kaya dyan din namin siya in-enroll kasi malapit lang. Ayun pala yung mga kaklase niya. Ayan, mababait yan. Lagi silang magkakasundo. Ayan. Tapos numiretso na ako sa Dali kasi marami pa akong bibilin. Ang pinaka-challenging dito is kung paano pagkakasyahin at kung ano mga uunahin mo. Lalo na kung maraming nawala sa tindahan mo at kakaunti lang ang pera na dala-dala mo. Kailangan mong pagkasyahin, babudgetin mo talaga ito. Yan. Siyempre, inuna natin yung mga kailangan at yung mga inaanak talaga. Ayan, bali pumunta na rin ako ng Talipapa kasi sinabay ko na yung uulamin namin at babaunin ko para sa trabaho kasi mamaya papasok pa ako. Ayan, kung makikita nyo, nakatakal na. Ayan, nakabili na pala ako dyan ng ulam. And pagkatapos sa Talipapa, didiretso tayo sa isang pupuntahan ko na lokasyon at bibilang ko ng uling. Ayan, kasi naubusan na rin kami ng paninda naming uling sa tindahan. At bali dyan pa pala ako nabili. Tinatamad kasi akong mag-repack at masyadong mahaba sa oras. Pagka uwi ko yan, sinalubong ako ng maganda kong asawa. Ayan, naglilinis na siya ng bahay. Napaka-busy talaga dito sa bahay namin tuwing umaga. Ganito ang routine namin. Siya ang naiiwan, ako ang taga-pamalengke, siya ang tindera, ako ang taga-inventory. Ayan, kasi pagkatapos ko tanggalin sa mga balot, nilalagay ko na sa garapon yung mga candy na naubos na candy natin. And for replenishment. And piso-piso lang po pala ang benta namin dyan sa mga candy namin kasi hindi naman kami, actually, para mabilis din siya maubos. Pero, yun nga, kailangan din na i-monitor nating mga tindero yung price kasi palagi may pagbabago sa presyo ng mga paninda. Bali, 20% lang po pala ang patong namin sa bawat paninda namin. And then, sa uling naman at bigas, mapatak lang na 5%, minsan 10% lang ang patong namin dyan. Pasunubing naman din kasi. At syempre, alam mo na, mas mahal, mas natitengga yung paninda natin. And syempre, kailangan nating sumabay. Syempre, sa pagninegosyo, lalo na sa tindahan, isa talaga pinaka-factor yung kompetensya. Pero di na nawawala yun kasi kahit saan naman. Yan, balik mapasin nyo yung resibo or yung pinagbidan. Ayan, yung mga lista. Kailangan ma-check yan palagi para monitor natin kung may pagbabago ba sa taas ng presyo or pagbaba. Siyempre, pag bumaba, ibababa natin yan. So, ayun na nga. Bali, yung price ng mga product is pabago-bago talaga. Hindi palaging tumataas. Pagkatapos nakapagluto na yung asawa ko, binabalot niya na yung babaunin ko dyan para sa trabaho. At ako na may pinapakain niya. Napakadami talagang ginagawa rin ng asawa ko, kaya hanggat maaari, tinutulungan ko siya sa mga gawain. Dahil hindi rin biro mag-alaga ng bata at mayroon ka pang binabantayan tindahan. Bali, kaming dalawa, nagtutulungan sa araw-araw. Siyempre, sa mag-asawa, wala namang perpektong relasyon. Madalas din minsan, pero ginadaan namin sa maayos na usapan palagi. Iniisip namin na kailangan namin magtulungan para sa mga bata. Siyempre, ayan, yung kit kong bunso,
And kasi pumasok na yung ate niya, siya yung naiwan. Madalas yan, pag kumakain ako, nangungulit yan palagi sa akin. Siyempre bilang ama, gusto ko pa rin na may time pa rin ako palagi sa mga anak ko. Na harutin sila, laruin. Ayoko nung palagi na lang trabaho, business. Siyempre gusto ko may oras pa rin ako sa anak ko. Kaya lucky, swerte na din kasi yung trabaho ko hindi naman ganun yung oras. Kahit pa paano, work-life balance naman kami sa trabaho. So, nababalanse ko naman. Pero, syempre, yung kinikita, medyo hindi siya sapat, lalo sa pagtaas ng mga bilihin. So, kailangan nating umasel. Kailangan natin mag-sideline. Kailangan nating magsikap para sa mga anak natin. Syempre, kahit tayo mga matatanda na, actually, ako nga, minsan, tapos na yung pangarap ko para sa sarili ko. Pero yung mga pangarap ko para sa mga anak ko, hindi pa natatapos. Kaya hanggat maaari, kailangan kong sipagan. Kailangan namin magtulungan mag-asawa para sa kinabukasan ng mga anak namin. Ayan, syempre, konting sweet. Habang kumakain, kunyari di nag-aaway. Ayan, bali yung bunso ko yan, nagkaharot-tarot na yan. Sumasayaw pa yan. Mahilig din yan mag-TikTok, kagaya ng ating niya, sinasabayan din niya yan. Diba? Kulit din yan. Mukha lang mabait yan. Mukha lang diba? Pinaka-trip na yung ating niya sa bunutan. Minsan naman naglalabingan silang mag-ate. Natutuwa na ako pag nakikita ko silang magkayakap. Nakakawala talaga ng pagod pag nakikita mong masasaya yung mga anak mo. Diyan sa bunso ko kasi mama palagi ang tawag sa akin. Pati ako tinatawag na mama. Ayan, papasok na ako sa trabaho. Ayan, ate ko, bahay ng ate ko. Ayan, sabi ko mag-shoutout siya kasi nagbablog na kami. Tapos, ayan, yung papunta na ako kay Batman dyan sa motor ko. Siyempre, kailangan may pangalan. Batman po pala yung pangalan ng motor ko. Pero Spider-Man yung upuan. Kasi wala akong nakitang Batman eh. Ayan, dyan ko lang siya pinapark sa labas kasi iskinita naman dun sa amin. Wala namang pwedeng parkingan. Andun din yung luma akong motor nakapark. Ayan, bali yung baong ko, yan, ialagay ko lang dyan. Dati kasi may eco bag ako nawala. Lagi nawawala dun sa trabaho, kaya di na ako nagdadala. Ayan, tapos yung helmet ko, nandyan lagi sa loob ng motor ko. Pati yung ORCR. Ayan, bali si Kuya, inalukan kami ng gulay. May ulam na kami, nakabili na ako. Ayan, on the way na ako nun sa trabaho. Bali, kasi kung alam niyo to, lalo na kung taga-Dasma kayo, sa Piela ako dumadaan para mas malapit. Actually, hindi, magkasing layo lang sila. Pero kasi ang way dito is no traffic. At walang mga intersection or mga, intersection. So, less ang traffic, dire-diretso yung takbo. At syempre, mas maganda yung nakataw ko nung maigi yung motor ko dyan. Kasi open na open yan minsan. Maganda rin yung kalsada. Ang galing din ang ginawa ni Mayor dyan. Ayan. Kung mapansin nyo, madadaanan ko rin dyan yung libingan ng mga taga-Dasmariñas. Siyempre, pag botante ka dito, libre ka dyan humilata. Wala kang babayaran dyan. Ayan, mga ginagawang mityo. Yun talaga ang buhay. Mahirap kasi. Pero kailangan lumaban. Kahit para sa mga anak natin, pagsasabay namin, hindi madali, pero posible. Kung lahat ng bagay gagawin nating simple. Diba nga? Sabi ni Ron Henry sa kanta niya. So, kailangan natin maging masipag. Kailangan natin palakasin yung mga katawan natin kasi ito yung puhunan natin sa araw-araw. Huwag nating pababayaan yan. Kasi, tandaan nyo, health is wealth. Mas maigi nang wala kang pera. Basta wala kang sakit. Kesa naman, diba? So, bumigising tayo sa araw-araw, binigising tayo ng Panginoon. So, kailangan natin magpasalamat at lumaban. I-appreciate mo nang palagi yung mga bagay na meron ka. At huwag kang mahihinggit sa iba. Tandaan mo ang buhay. Hindi basihan kung sino ang mga nauna. Ayan, bali ayun pala yung trabaho ko. Papasok na ako niyan. Saktong-sakto lang yung dating ko. Nag-aabang na dyan yung pinakamaganda kong kumare. No? Okay guys, bye-bye for today's video.